gaano kahalaga yung ating Diyos sa puso niyo sa buhay natin? Kahit po siguro ang hindi ko kahit ibigay ko pa, meron akong 1,000 buhay, hindi ko ano yung pag-ibig ng Diyos sa akin. So, Oo naman. ganun po kahalaga ang Diyos sa akin. Minsan na ako nagkamali, nagkasala, nakalimot sa Kanya. Pero sa akin, pakaramdam ko parang ang hirap ulit na mahiwalay sa Kanya. Totoo po yun. Kasi pag nakahiwalay ka sa Panginoon, lahat ng kasamaan, kasalanan, nakaabang yan. Ako po, naranasan ko po yan. So lahat ng pagkakasala, nakaumang yan. Depende sa'yo yan kung paano mo, kung tatanggi ka ba o i-accept mo yung mga kasalanan na yun. Pero ang pinagpipray ko, sana hindi ako abutan ng Lord na ganito yung kalagayan ko. So thank you, nagpapasalamat ako sa Lord na pinakinggan niya yung ano ko na bumalik ulit kami sa paglilingkod sa Kanya. Kay nanay, gaano kahalaga sa inyo yung... Ito po yung iniwan na pagmamahal ni Tatay Bong. Tapos, bahala na po kayo. Tayo pakita ko natin. Nasaan po yung kayamanan ni Kuya Chris. Ayan po yung mga ito po yung iniwan na pagmamahal ni Tatay Bong. Yan po. Yung po 11 pieces na mga plywood. Yan po yung binigay sa akin na cash na worth of 11,000. Yung pong iba, yung inidoro nandito po sa likod. Tapos yung mga gutter, 4 na gutter, plain sheet, tapos inidoro. Semento po, naikabit ko na yung iba doon. Then yung mga ibang bakal po ay naikabit ko na rin po doon. Okay. Yun po yung... Ito yung mga malupitang sikretong pagmamahal ni Tatay Bong. Po, Kasi salamat hindi po, marami. hindi ko na kasi na kayang i-vlog pa nun. Kaya iniwan ko na lang kay Kuya Opo. Chris. Pero hindi ko po sinayang yun. Binili ko po lahat ng materials. And mamaya po makikita nyo po yung pinaka-outcome. Although hindi pa siya tapos. Pero makikita nyo po yung pinaka-outcome niya po. Ano po kasi si Tatay Bong, binigyan nga ako nagpadala siya sa... Alam niyo naman si Tatay Bong Katekram. Pinadalan ako ng 23,000 o 24,000. Hindi ko, mga ganun yata, 22,000 pala. Kaya pala 11,000. 11.5. 11. Na dinagdagan nyo na lang po ng 500 para maging 12. Yun po yata. Kasi parang kung may barya Opo, dinagdagan. Yan nga, may padala ho si Tatay Bong sa atin. Kaya po sabi ko, ibibigay ko na lang kay Kuya Chris at saka po kay Kuya Rocky. Dalawa ho sila. Shinare ko sa kanila yung Hinati po. padala sa akin. Ngayon, hindi ko na na-vlog. Sabi ko, pagbalik ko na lang, kukuhanan ko yung kung paano nila ginamit yung pagmamahal ni Tatay Bong. Kaya ready na po ba kayo? Opo, ready na po. Okay. Puntahan po natin yung outcome ng bahay. Nga po. Huwag niyo ho kaming gulatin, ha? Hindi po. Dahan-dahan po, ha? Yan, madulas po yung Buti nga po, hindi na po masyadong umulan ngayon. Kaya yung daan, hindi ganun Dulas po, Opo. Ay, pakita mo si Kuya August. Ito, makikita din yung trabaho mo, Kuya August, nito. Dali. Makikita yung trabaho ni Kuya August. Pakita natin yung trabaho Padaanin niya. mo muna siya. Sikretong malupit na trabaho. Padaanin niyo muna at mabigat yun. Mabigat ito. Bale, ito na po yung niya, sir, outcome. Ooh. Meron na po siya sa akin, meron na Yung pong mga pandingding na iba dyan, nandyan po. Tayo, August, dyan po kami mamaya. Puntahan nun namin kayo dyan mamaya. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo na malupit na sikretong tulong ni Tatay Bong na ngayon lang natin mapapakita. Ito, nung nandito tayo, nakita ko kasi si Kuya Chris. Skeleton to. Wala pa po yan. Skeleton pero nakatayo na ho yun. Opo. Yun, yung Wala siyang na yan. dingding. Wala lang ho siyang dingding. Sahig, wala din po. Sahig. Saka ito, wala to. Wala po ito. Kaya sabi ko, kasi medyo na ho kami sa oras nun. May bibigay po, yun nga, yung padala ni Tatay Bong sa akin. Sa kanya ko na lang Opo. pinagati ko yung padala ni Tatay Bong sa kanya, tsaka po doon mamaya.
Papakita din ho natin ano yung ginawa naman ni Kuya Rocky doon sa ibinigay ko sa kanya. Kung gusto niyo po, Sige, dito ho muna. Ito, para sa nuto. ito po, balkonahe po ito. Bali, di ba sabi ko po, streamline po yung ano niya. Bali, ito, balkonahe po yan. May sahig pa rin po yan. Kaya lang, Parang medyo mas mataas ho nandun. mas mataas po yon. Mm. Nakaganyan po siya, streamline. Mm. Parang dito, parang pahingaan. Pero may sahig po yan. So yun po, dito po kinapos ng ano, wala na po akong may ano. Yan po ang kulang. Ng budget. Opo, yun po. Tapos yung yung angyero po, yung pong binigay nyo na nandun sa simbahan po, yun po ikakabit kong yero. Mm. So ang problema ko na lang po is yung mga pansahig dito. Yeah. Kasi wala naman pong dingding yan dahil open po siya. Mm. Parang ano lang po siya, balkonahe. Okay, sige. Taso tayo. Tapos nakapagpahukay na rin po ako ng ano ng ng inidoro ng CR. Bali dito po may CR. Ay, ang sarap mahiga dito. Opo. Kuya Ben, dito. Presko dito. Ang sarap mahiga dito. Nakatulog na po kami dito isang gabi. One night po, na-try po kami. Po namin yung nanay. Ito po yung gagawin ko pong CR po. Mm. Bali ito. Okay. Yan po siya. May bahay din ho pala sa taas. Meron po, merong ano dyan, bahay. Oo, nagawa na pala to. Yun pong mga ikakabit na dingding, ayan po. Sawali type. Yan po. Ikakabit na lang po yan, 2 sawali. Pero kulang pa po ng dingding yan. Bali ito. Diyan po napunta lahat yung ibinigay ni Tatay Bong na panggawa po ng bahay. Wala po akong ibang pinag-anuhan. Meron po akong katunayan, resibo po, nandito po lahat. Ito po. Ito po ang ginawa ko po rito. Dahil mahal po yung tubular na branyo, ang ginawa ko po, yung iba, yan, kagaya po niyan, sa ano po ito, sa tawag nito. Siguro doon na tayo Hardware. para medyo... Dito Pwede po. kong... Pwede pong umakyat pumasok, dito. Pumalik ko dyan. Magkakadumi po yung ano nyo. Ay talaga. Ingat po may ano po. Yung ulo po. Dito tayo, Kuya Ben. Sigurado ko kayo, pagka yinog-yog to, Ano hindi po? mo magigiba. Meron pa pong kulang na, yun lalagyan pa po ng haligi yan sa ilalim, sa gitna Ito po, yan nasa Opo. gitna. Then para po may pakinabang din dun sa may ano. Dito. Pero maganda ho itong ano. Opo. Maganda ho itong kanyang katekra mo. Opo. Pakita mo, Kuya Ben. Tinibayan ko po yan para ano po. Safe po yung ano nyo, yung pamilya nyo. Opo. So, Yun nga po, ito po lahat. Bali 11,400 something. Yun pong ito galing sa hardware po ito, mga brand new, kagaya ng plywood, gutter, yung toilet bowl, yung mga pampintura sa yero, mga GI wire, paint thinners, stat semento, at saka yung ano pa rin po ito. Ito naman po galing sa junk shop ito. Mas pinili ko po ito po mga galing po ng junk shop yan dahil mas mura po kung bibiliin sa junk shop. Yan po. Kasi hindi po ako nag tubular na brand new kasi po napakamahal. Hindi po talaga kakayanin. Tapos yan po. diskarte, ano? Diniskartehan ko po. Diniskartehan ko. Para magkasya po yun, maitayo po yan. Para sa susunod, saka ko na lang problemahin yung susunod. Basta maitayo po siya. Yung mga pinakita niyong gamit kanina, saan ho yung nagagamit, Kuya? Bali double walling po kasi ito. Yung plywood na 11 pieces, mapapaikutan niya na po ito. Liban pa itong walling na ito. So double walling po siya. Opo. Yun po. Yun po yung ano. Tapos gutter po, mayroon po akong 4 na binili na gutter. Dito po yan. Para ang tubig po ay iipunin kasi mahirap po ang tubig dito. Ang tubig po rito ay aasa lang sa ulan. Then sa rasyon. Pero napakalayo po, 100 meters pa ang layo nito.
from dun sa along the highway. Pero sila Tatay Rocky may kinukuha na no doon sa baba. Meron po kinukuhanan dun sa baba. Kailangan po ng Pero sa tingin ko hindi pwedeng inumin yun. hindi po pwedeng inumin po. Kasi ano siya, balon siya pero Balon sa siya. tingin ko Opo. hindi safe inumin. Opo. So yun po yung mga yun po yung mga pinaglaanan ko ng binigay ni Tatay Bong. So salamat kay Tatay Bong. Lahat po yung pinagkatiwala niya sa akin, ibinili ko po lahat ng materyales. Grabe ni Tatay Bong talaga. Thank you Thank you kay Tatay Bong. Salamat po Sa kay love Tatay and Bong. support. May sinasabi ka about doon sa inuunti-unti mo na ikaw na lang gumagawa kasi nga may sinabi ka kanina. Gusto ko malaman. Wala po akong pampagawa eh. Wala po akong pera na pang Ayun. Imbis na, mag-hire ng labor para. imbis daw na kumare, may extra pera siya na ibayad niya pa sa labor. Opo. Binili ko na lang po ng pyesa lahat, materyales po lahat. Yun pala. Opo, materyales po. Imbis na mabawasan pa yung inabot natin, binili ko po lahat ng ano. tapos unti-unti niya na lang po Ako na lang po. ginagawa. Kasi meron na, kahit paano naman po, meron lang, hindi ko naman masyadong in-skill yung ganito. Yung gagawin yun, makita nyo naman. Hindi ganun ka-perfect. Pero sa ganang akin, kaya ko naman. Kaya lang, matagal nga lang po talaga. Kagaya nung ito, 1 buwan na mahigit. Ito pa lang yung nano ko. Kasi ako lang po talaga mag-isang gumagawa. Ano pong ginagawa niyo? Tagaluto po, taga-atid ng pagkain dito. Okay, so yan ano Yun po yung ano namin. Saka ano din po kasi, unang-una, hindi ko rin masyadong mapukusan dahil gaya nga po noon, meron kami pinag-aaral na dalawa. Yan. I-share natin yan kasi nag-uusap po kami. Wala namang vlog. About doon sa pinag-aaral, pwedeng i-share natin sa... Meron po akong itong susunod na pasukan ay may pag-aaralin ako ng college. Tapos, bali 3 po ang anak ko. 18 years old, 13 years old, at saka 5 years old. Yung college, magka-college na po yung panganay ko sa itong susunod na taon. So, yun po yung burden ko ngayon kung paano ko siya itataguyod sa pag-aaral. Ganon din po yung pangalawa ko na nasa grade 8. So, yun po yung kaya sinisikap ko rin, nakita nyo naman po yung ginagawa ko doon kanina, na istante ng kasi yun po talagang trabaho ko dati before. Na-stop lang yun nung nag-pandemic. So hindi na po ako nakabalik dahil yun nga bumagsak lahat yung puhunan ko doon. So sinisikap ko sa tulong ng Panginoon at sa tulong din po ng mga nakapaligid sa akin, yun po. Sinisikap ko po na itaguyod yung pag-aaral ng aking mga anak. So wala po akong ibang inaasam kundi mapag-aral sila, para hindi nila maranasan yung kung ano yung naranasan namin. So, yun po yung gusto kong mangyari. Ano yung college mo, kuya, ano yung kinukuha niya ngayon? Bali, ang kinukuha niya po is, kukunin niya po is information technology po. Anong na siya, Kuya Chris? Grade 12 na po, so sa susunod na pasukan po. College na College siya, na. no? Tatay Ram, gusto kanya po makausap. Bakit to? Kung pwede daw po siya na magpaano raw po sa inyo ng tablet ba yan? Para sa pag-aaral daw Opo. po niya. Kasi hindi namin maibigay. Sabi niya, kailan kaya pupunta si Tatay Ram kaya? Baka hindi po kayo marinig. Dito po kayo. Parang... Ayan. Sabi niya po, kailan kaya pupunta yung si Tatay Ram sa inyo, ma? Sabi niya. Kailangan Sabi ko, niya po bakit? ng tablet para sa pag-aaral. Actually nga po ngayon, may babayaran siya na sa yata yun, kasi hindi maibigay yung project, yung grades niya. Kasi merong bayarin na hindi namin maibigay pa. So yun po yung ginagawa namin ng paraan po ngayon. Yeah. So yun po yung inaano namin. So yun po yung ko, Tatay Tekram, yung mga burden ko. Gaano po kahalaga sa inyo yung mga future ng mga anak niyo, Kuya Chris? Ayaw po namin maranasan nila yung kung ano yung naranasan namin ngayon. Kaya gusto namin na kahit sa huling namin, kumbaga maigapang namin siya. Gagawin namin yung kahit anong bagay na kaya namin gawin sa kanila, na mapag-aral namin, na ayaw namin maranasan yung kahirapan. Kagaya ng nararanasan namin ngayon. Ganun. Gusto namin sila mapag-aral, mai-set up yung future nila. Na wala kaming may papamanang kayamanan sa kanila eh. Na doon sa pag-aaral man lang, na mapag-aral namin sila, yun yung magiging tanging kayamanan nila.
Gaano kahalaga yung ating Diyos sa puso nyo sa buhay natin? Kahit po siguro ang hindi ko kahit ibigay ko pa, meron akong 1,000 buhay, hindi ko ano yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Oo, no. Ganun po kahalaga ang Diyos sa akin. Minsan na ako nagkamali, nagkasala, nakalimot sa Kanya. Pero sa akin, pakaramdam ko parang ang hirap ulit na mahiwalay sa Kanya. Totoo po yun. Kasi pag nakahiwalay ka sa Panginoon, lahat ng kasamaan, kasalanan, nakaabang yan. Ako po, naranasan ko po yan. So lahat ng pagkakasala, nakaumang yan. Depende sa iyo yan kung paano mo, kung tatanggi ka ba o i-accept mo yung mga kasalanan na yun. Pero ang pinagpipray ko, sana hindi ako abutan ng Lord na ganito yung kalagayan ko. So thank you, nagpapasalamat ako sa Lord na pinakinggan niya yung ano ko na bumalik ulit kami sa paglilingkod sa Kanya. Kay nanay, gaano kahalaga sa inyo yung pag-ibig natin sa ating Diyos? Mahalaga po. Kasi siya yung provider. Siya yung tagapagligtas natin. Ayun. Piliin natin para it sounds parang OA o ano, pero kung talagang naiintindihan at naunawaan natin yung gusto ni God, yung pagmamahal niya sa atin, yung mga gusto niyang gawin natin, kung naunawaan at naintindihan natin yung pagmamahal ng ating Diyos sa atin, Opo. yung mga ganitong naririnig natin, kinikilabutan niya ako. Alam niyo po Patunay. tayo, yung nangyari sa buhay namin na, yun nga po yun, na ano siya. Ako po yung nagpapatuloy. Kung wala po ako sa Lord, siguro po yung lahat ng problemang pumasok sa amin, wala na po siguro. Opo. Buti Siguro po isa na rin ako sa na-backslide. matatag po yun din ang po. pasalamat ko sa Panginoon. Ayun po Na na, naniniwala ko na ang mga anak ko at ang asawa ko ang nananalangin din sa akin na bumalik ulit sa Panginoon. So, yun po yung, napaka-powerful ng Lord. doon ko po nakita na ang Lord kasama namin. Kasi pag wala talaga si God sa atin, maliligaw tayo. Totoo po yun. Promise. Totoo po yun. Kaya piliin natin na araw-araw magbasa ng Biblia. Opo. Kung hindi tayo marunong magbasa, nandyan po yung mga apps na Opo. na binabasa na sa iyo yung Totoo po yun. yung salita ng ating Diyos. Hindi na po mahirap ang sa buhay Kristiyano ngayon pagdating sa mga referrals about Bibles. Sa social media napakarami na po. Mag-scroll ka lang sa Facebook, makikita mo yung mga verses doon na magagamit mo pang araw-araw. So kung i-skip mo yon, parang in-skip mo na rin yung paalala ng Diyos. Kaya ang ginagawa ko po pag may mga ganong verses na minsan inaano ko yun, tapos ninilay-nilayan ko, pinagbubulay-bulayan ko. Yung pinapasalamat ko sa Panginoon na bumalik ulit ako sa dati na yung pag-worship sa Panginoon, yung buhay ko na gusto ko masunod yung kaluguran ng Diyos sa aking buhay. Yun po yung ano ko. Marami po akong napagdaanan na pero walang mas sasaya pa nandun ka sa piling ng Diyos na naglilingkod sa Kanya at binibigay mo yung buhay niya. Buhay ko. Buhay natin sa Kanya. Kapag ganun, wag natin pairalin yung pride natin. Kasi po, ang asawa ko, napakaswerte ko sa asawa. Kasi hindi niya pinairal yung pride eh. Kung may babae ako, manglalalaki na rin siya. O di kaya, yung pride po kasi number 1 na kalaban ng mag-asawa yan, pride. Na walang pagpapakumbaba sa bawat isa. So ang payo ko po is, lagi tayong manalangin sa Panginoon. At ibaba natin yung pride natin bawat isa. Kasi ang mangungulila sa atin, mga anak natin, iiwanan natin na broken family yung mga natin, mga mahal natin sa buhay. Na darating ang time na kapag matanda na tayo, wala tayong ibang babalikan kundi mga anak natin. Nandun lahat ng sisi sa atin. So yun po yung payo ko, ibaba natin ang pride. Huwag nating hayaang masira ang pinagsama ng Diyos. Kasi pinagsama tayo, pag kinasal tayo, pinagsama tayo ng Diyos, mayroong mga anak tayo. Yun po yung payo ko po. So, tayo, lagi tayong manalangin. Kasi ang panalangin po, napakalaking po yan. Panlaban sa tukso.
prayer po. Yun, babad po tayo sa prayer. Yun po. Pero kung naunawaan at naintindihan talaga natin, gaano tayo kamahal ng ating Diyos? Ano yung mga gusto niyang mga gawin natin? Hindi. Hindi ko siya. Kaya wag ko tayong mahiya na may magsalita ng ganito kasi makakatulong. So, yun. Dahil nandito ako ngayon at may bala ako. May bala, no? Bunker! Para madagdagan yung budget ni Kuya Chris at saka ni Ate. Bigyan mo ng 15,000 si para pandagdag dito. Magagawa na po ito. Eh, ganun man na lang yung kamay mo, Kuya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan. Salamat po, Tatay Tekram. Ito pong pera na ito, kagaya po ng binigay nyo, yung pinagkatiwala nyo po sa nung kay Tatay Bong. At ito naman po, dito pa rin po ito, ano pa rin po rito. Itutuloy ko po. Salamat po. Ito pong portion na ito, magagawa na po ito. Yeah. Yan, madidingdingan na po ito. Mapapagawa ko na rin po yung kasi yung CR po dyan din. Kusina din po dyan. Yan. Ano na po. Maraming salamat po. Malaking tulong po ito. po. Napakalaking tulong po. Welcome. Pagmamahal po ng ating Diyos yan. Salamat Sabi po. ko To nga God be all the galing glory po po. yan kay God. Gusto ko lang sabihin sa iyo kung sino po yung mga kasama natin dyan. Sa Tekram, kay Tita Marigold, sabi ko nga ka Tekram, mas nagiging special po itong pagpapaabot natin ng pagmamahal. Dahil po sa mga kababayan po natin, especially yung mga grupo po ngayon na nagpapaabot ng pagmamahal. Sa grupo po ng Tekram Vlog International, sa pangunguna po ni Tita Marigold, yung 5,000. Tapos sa grupo po ng Tekram Global Defenders, sa pangunguna naman po ni Tita Brenda Super Nanay. Maraming salamat po. Tapos Ma'am yung Marigold, saka Ma'am Brenda po. Brenda Super Nanay. Brenda Super Nanay, maraming salamat po. Asahan niyo po yung binigay niyo po sa amin. Hindi po mababaliwala ito. At ang Diyos po ang magpala sa inyo, magbalik ng siksik, liglig at umaapaw sa mga itinutulong niyo po sa mga kababayan natin. Ang Diyos po hindi natutulog. Nakikita po lahat ng mga pagsusumikap ninyo na makatulong sa ating mga kababayan po natin. To God be all the glory po. Tapos so God yung, bless po. yun sa akin yung 5,000 lang. So, Maraming salamat din po, Tatay Tekram. Ito po, mga binigay niyo po sa amin ay malaking tulong po ito. sabi ko nga pagmamahal ng ating Diyos yan. Salamat po. Kaya, natutuwa yung puso ko na yung relasyon niya kay God, pinapalalim. Amen po, amen. And dapat lahat naman tayo, mas palalimin natin yung relasyon natin kay God para mas matibay yung tayo. Opo, totoo po yan. Kaya thank you, Katekram. Diyan tayo naligaw dati. Dito po siya naligaw. Dito po siya talagang, ano po ba, Ito po yung trabaho ko dati. ano po yung, kumbaga gaano kalaki yung kinikita niyo Dati po, Ito, iyan ninyo sa mga Katekram. Kayo po magsalita. unpredictable po kasi ang kita dito. Kasi kagaya niyan, ito yan, kagaya dito yan. Ilalagay po yan. So ito po yung trabaho ko dati. I've been here for 20 years. Na ito po yung trabaho ko talaga. Then, ang kitaan po dito is minsan unpredictable. Okay. Opo. So, may time minsan binibenta na lang sa'yo yung... Yes po. Okay. Yan nga. Kasi, Kasi tapos yung mga repair, gano'n. Repair ng relo. Repair. yung mayaman kasi minsan, pagka... Hindi nila alam yun eh. Pagka minsan napaka-gana ba ng value kahit Opo. hindi siya gumagana, Sa'yo na yan. binibenta lang or Binibigay binibigay. lang po. Ako po pala kaibigan ako sa mga customer. Meron akong relo doon, hindi niya minsan alam Tapos, minsan kasi, may yung value nung Yes po. yan yung sinasabi mong unpredictable. Unpredictable po. Pwede kang kumita ng... Gano yung pinakamalaking kinita mo sa... Actually po, ang pinaka... Sa isang lang, parang binigay sa'yo tapos... Meron pong binigay sa akin na... Let's say, binayaran ko siya ng 1,000, naibenta ko siya ng 12,000 parang. Oh, ganun.
So, Oo. yun yung sinasabi kong fame sa inyo noon na talagang nag-ano ako. Pero hindi pa ako ganun kalalim sa Lord noon. So, parang pinabayaan ko yung ano. Ito, Kategram, coming soon. Coming soon po. Yung mga gustong magpagawa po ng relo, meron na po akong, wala pa po akong ano ngayon, pero ang bala ko po dyan is dyan sa may bandang Tialo. I don't know if nadadaanan niyo po yun. Sa may Tower Bill po, sa may ano, bago mag-Star Mall. So yun po yung mga prospect ko na pwedeng pwestuhan. Then marami naman po. Kaya lang ang ano po kasi yung Saan talaga yung target mo na mapapwesto ka? doon po sa Tialo po. Sa Tialo. Opo, dyan Yan sa malapit po dyan. Dito, kung may mga gusto mong magpagawa dito, tsaka sa papapwesto ni Kuya Chris sa Tialo. Tialo po.